May espesyal na bisita nga tayo ngayon dito sa bahay at hindi siya nakatakas sa pahirapan na pagpasok dito. Gusto mong pumunta ha? Di maghirap ka, Charla. Si mama nga pala to. Tinur namin siya kasi nga excited din daw siya sa outcome na magiging bahay natin. Medyo nahirapan nga siya sa pag-akyat kasi wala pang hawakan yung hagdanan natin at yung tuhod niya nanginginig din. Sa pagpunta ni mama dito, chinek din namin kung ano na yung progress natin dito sa bahay. Kung sa tingin nyo itong mga vlog natin ay sunod-sunod na araw to, nagkakamali kayo kasi may mga time dito na hindi talaga tayo nakakabisita at hindi tayo nakakapag-video kung ano na yung ginagawa nila. Kaya minsan nga nabibigla na lang kami na tapos na pala yung ibang part dito. Halos tapos na nga din sila mag-finishing dito sa harap na veranda natin. Buti na lang talaga nahanapan nila ng paraan para maging pantay to dito. Pero grabe, sobrang kapal din talaga ng mga tinapak nila at dinagdag nila. May nakita nga akong comment last time na wag na lang daw lagyan ng kusina dito sa taas. Kumbaga minibar na lang. Maganda naman talaga yung idea na yun. Kaso nga lang hindi pwede na hindi natin siya i-close dito. Lalo na pag umuulan kasi papasok talaga yung tubig. Pero kung yung ibig sabihin nyo sa semi-gitna or gitna dito sa rooftop natin, ayaw din namin siyang lagyan kasi gusto namin plain lang siya. Siguro yung malalagay namin dyan is yung removable lang. Yung bang hindi permanent. Baka kasi magsawa lang din kami tapos mahirapan pa tayo sa pagtanggal. Mabilis lang naman maglagay ng mga lamesa dito kung gugustuhin natin. Ang importante kung magluto-luto tayo ay meron talaga tayong paglulutuan dito sa taas at hindi na tayo bababa. Saktong-sakto din sa pagbisita natin dito, dumating yung mga in-order natin na cement board. Kibale, pang outdoor talaga to. Ito yung nilalagay natin sa railings natin dito sa rooftop. Sobrang dami nga nilang nagtutulungan sa pagbuhat nito kasi sobrang bigat nito. Pang ilang hakot pa nila to pero sobrang pawis na sila. Aside kasi sa sobrang bigat at mahaba siya, medyo maliit din yung dinadaanan nila papunta sa taas sa sobrang laki nito. Ganito pa nga kadami yung kukunin nila papunta sa taas. O diba, sobrang dami pa talaga. Nasa 11 pieces pa lahat. At tignan nyo naman kung gaano yan kakapal. At dahil nga na-curious si Norme, bakit nagtutulungan sila parang magaan lang naman daw tignan. Kasi plywood lang daw. Sinubukan niya nga at ito yung nangyari. Alam mo, hindi na pwede mapangag. Muntik pa nga magkaroon ng kasalanan si Norme. Sabi kasi sa akin ni Foreman doon sa taas, hindi daw to pwede mahulog or mabita kasi good as damage na daw pag ganun. Mahal pa naman talaga ang isa niyan. At kinabukasan nga, binisita natin ulit ang third floor natin kung ano na yung progress. Ito nga, malapit na matapos ang pag back to back sa paglagay ng cement board. Parang ang gagawin dito, babatakan tapos pipinturahan din. Basta ang pintura lang talaga ang nakakaalam kung ano yung technique talaga dito. Ang kagandahan lang din kasi sa paggamit ng cement board ay kahit kita nila yung cement board doon sa labas, hindi makikita yung mga tao dito kung hindi dudungo papunta sa baba. Bali, may privacy pa rin tayo kahit na rooftop ito. Ito mga bakal din dito ay preparation na to para sa bubong natin dito sa taas. Ay, salamat, ay malapit na din matapos tong bahay natin at pagkatapos na nito ay makakahinga na tayo saglit. Hinga ng maayos sa gastusin ba? Huy!